Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, winarningan ng mga DDS itong si Matibag, si Direktor Matibag ng NBI. Ang isang nakita kong matindi ang warning, itong sila Lorraine Badoy at saka itong Jun Abenes, ano? Tama ba tayo? Jun Abenes. Oh, itong sila Jun Abenes, ang warning nila kay Madriaga, ah, pag nag-ano daw, pag napalitan na daw ang administrasyon, ibig sabihin si ano na, si Sara na. Oh, pagka nagpalit na daw ng administrasyon, sige daw, kumbaga ang inaano nila, tingnan daw ang yabang ni Matibag. Kasi nagagalit sila ngayon kay Matibag, eh. Talaga namang, pinapakita ni Matibag yung ano, ah, hindi siya matibag-tibag, ah. Kaya lang itong mga DDS galit na kay Matibag. Sabi dito ni Jun Abenes, "Pag wala na si PBBM, si Matibag naman ang hahantingin ng NBI for his crimes of vandalizing the image of the very institution." Oh, kaya kumbaga ang wina-warning ng mga DDS kay Matibag, maghanda daw ito. Kasi 'pag hindi na daw presidente si, Marcos, o halimbawa si Sara na, wala na, hahantingin din daw 'yan. Papalitan siyempre yung NBI, papalitan. Ang NBI kasi ano 'yan, eh, wala namang fixed term 'yan. Hindi 'yan tulad ng mga ombudsman, justices ng Korte Suprema, 'yan hindi puwedeng kontrolin 'yan ng presidente, fixed ang term niyan. Pero itong NBI, 'pag nagpalit ng liderato ng presidente, puwede niyang palitan ng NBI. Kaya ito yung sinasabi ng mga DDS. Kaya itong warning ng mga DDS, wina-warningan nila si Matibag, 'pag nagpalit daw ng pangulo, itong si Matibag, hahantingin daw ng NBI. Ibig sabihin sisibakin sa pagka-NBI director, tapos siya naman ngayon ang tatargetin ng NBI, ah. Pero alam naman 'yan ni Matibag, hindi naman 'yan ngayon ngayon lang pinanganak. Alam na 'yan ni Matibag. Sinabi na nga ni Matibag, eh, naging parte siya ng Arroyo administration, naging parte siya ng Pinoy administration, naging parte siya ng Duterte, o ngayon naman Marcos. Kaya sa kanya sabi niya alam niya na 'yan. Alam niya na yung mga pasikot-sikot na 'yan, hindi na siya natatakot diyan. Ah, sabi ni Matibag, sa kanya kung ano ang tama, ayun gagawin niya 'yun. Wala na raw masyado pang maraming mga usapan. Kaya lang marami kasi siyang nahahagip talaga, eh. Ah, Medyo nahahagip talaga halos lahat ng mga DDS. Tingnan niyo si Jason si Eric Celes, pati yung vlogger doon na DDS sa Dubai, yung Bustos, si Eloy Bugris, sinugpi na yun ng NBI, ah, oh. Tapos ngayon ito namang DDS din ito, yung founder ng PGMN, ano rin, in-entrap, yun huli, oh. Si Franco Mabanta plus yung 4 niya pang mga kasama, yan yung ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, ah, galit talaga ang mga DDS dito kay Matibag. Ibang klase ito, eh, talagang walang sinasanto, ah, walang sinasanto. Kahit si Mike Defensor nga, eh. Oh, kahit si Mike Defensor. Nung una ang kinasuhan lang ng NBI si Julie, yung asawa ni Mike, at saka yung anak na member ng board. Masyadong maingay pa si Mike Defensor, di sabi ni Attorney Matibag, direktor ng NBI, pati si Mike Defensor kasuhan na rin natin 'yan. Ah, Kasuhan na daw kasi hindi naman totoong hindi siya involved, eh, lagi daw nakikita doon. Ah, Anyway, 'yan mga kabunyog ang warning ng mga DDS. Pero handa na diyan si Matibag, alam niya naman yung trabaho niya. Ito, mga kabunyog, bago itong nangyaring pagkakaaresto kay Franco Mabanta, bago yung pagkakaaresto na 'yan,
Actually, mayroon ng mainit na issue na nai-involve yang PGMA na yan, yang Peanut Gallery Media Network, yung binuo na yan ni Franco Mabanta. O kasi nga, actually si Congressman Terry Redon ng Kamara nag-sponsor na ng ano resolusyon para imbestigahan nga yang PGMA na yan, Peanut Gallery Media Network. Kasi ang nangyari, mayroong isang ginang, babae. Nagrereklamo siya kasi yung bill niya, may pinakita siyang resibo, ₱700. O nung nakaraang buwan daw, 700 lang ang bill niya sa Meralco. Tapos pinakita niya yung ngayon na bill niya, 7,000. Maraming nag-ano yun, trending yun. Maraming ano doon, nagalit doon. Totoo naman, napakamahal na ng singil ng kuryente ng Meralco. Kaya lang, ang problema doon, yung palang account, yung unang pinakita na 700, iba yung account yun. Iba rin yung account nung 7,000. Lumalabas fake news. Ang problema, ang naglabas nun, PMGN. Yang ano, peanut na PGMN ang naglabas nun. Kaya pinapaimbestigahan ni Congressman Terry Redon yung PGMN, Peanut Gallery Media, dahil sa pagkakalat ng fake news, lalo tungkol diyan sa presyo ng kuryente. Oh, medyo mainit na talaga ang PGMN na 'yan dahil kilalang nagkakalat ng fake news, eh. Oh. So ngayon, anong ginawa? Anong ginawa? Ano na, iimbestigahan yung PGMN. Eh, problema, may nangyari na naman ngayon, yun ang entrapment kagabi, na inang i-extort pala itong mga PGMN na ito. Yung founder mismo ng PGMN, si Franco Mabanta, ay nang extort pala 350 million kay Romualdez. Tumawad lang ng 300 million tapos ibibigay ng 4 na tranches. Pero ang una, yung 75 million, ngayon nga sanang nung March 5 sana, 75 million. Kaya lang in-entrap ng NBI. Nagsumbong na yung kampo ni Romualdez sa NBI, nagpatulong na, eh. Yan ang nangyari. Pero may separate pang kaso nga. Dati nang mainit itong PGMN kasi nga nagkakalat ng mga fake news, eh, disinformation. DDS yan na media network, eh. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.